Ayan, magandang umaga po. Malamig naman pa itong pinagpapawis. Ayan, good morning. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Mark Anthony Katabay, or you can call me Mac. Before anything else, gusto ko magpasalamat kay Pastor Marlon for giving me the opportunity to preach the Word of God today. And nakakagulat lang po nung una ako in-approach ni Pastor Marlon para mag-preach ng Word. Sabi ko agad sa kanya, ba't ako? Bakit ako hindi naman ako marunong, hindi ako marunong magsalita. Ayoko nga po yung nagre-report sa school dati, di ba? Pag-reporting na, mas gusto ko po yung nakaupo lang sa likod, para ang pwesto ko po dati, lagi ako nasa row 4, sa likod, malapit sa may basurahan. Doon po gusto ko pwesto, kasi ayoko po yung masyadong nakikita, gano'n, pero I believe this is how God works in our life, no? Minsan dinadala tayo sa mga sitwasyon na hindi natin inaasahan. Sabi nga ni God sa word na, sabi sa Bible, di ba? God qualifies, God does not call the qualified. He qualifies the called. So, malay nyo, pagdating ng panahon, kayo na rin po yung nandito sa harapan, nagsasalita, nag-preach ng word of God. Tignan niyo po yung mga katabi niyo ngayon. Sabihin niyo sa kanya, next time ikaw naman. Yes. Excited po kami dyan. Before anything else, before we start, allow me to introduce my family. Ayan, ako po ay kinasal sa pinakatamang babae sa Balatulog ko. Never po siya nagkamali sa loob ng bahay. Medyo lang po. Ayan, siya po si Jane Katabay. We were married for 15 years. And we were blessed with 2 kids. Aki, which is 9, Yuan, which is 14, and si Aki naman na is 9 years old. We both lead a VG group, and we are both active sa church as volunteers. Siya po ay nasa stage management. Kung mapapansin niyo po, sila po yung nag-o-oras sa pastor kapag 5 minutes, 10 minutes na lang, gano'n. Pero sabi ko sa inyo, huwag siyang mag-serve. Kasi kakabahan ako, kasi sabi niya, 10 minutes na lang, 5 minutes na lang, pero parang hindi ko nasa bahay lang namin minamadali ako. Kaya sabi ko, huwag kang mag-serve, dyan na lang, sabi ko. So, ayun, no? Okay, so, proceed na po tayo sa ating series entitled Walk With Me. Ang ganda na po ng series natin yun, napaka-personal po ng title niya. It's like Jesus telling us to walk with Him side by side as we go along this journey in our spiritual life. So just to give you a short recap, last week we talked about the first part of our series entitled Follow Him Together. Makikita natin doon kung paano na-meet ni Jesus Christ yung kanyang first 4 disciples, which is Simon, Andrew, James, and John. After that miracle sa boat, short trivia lang po, no? Alam niyo ba, dahil dun sa nangyari yun sa boat, yung mga isda na nakikita sa Sea of Galilee, binansagan siya St. Peter's fish. Yes, but there's nothing unusual about that fish. Ano po, tilapia lang po yun. Ano po, tilapia lang po. Kung gusto niyo makakita ng St. Peter's fish, huwag na po kayo pumunta ng Jerusalem, marami tayo dyan sa Batangas. Okay, tilapia lang po yun. So after that scene on the boat, sabi ni Jesus Christ kay Simon, from now on, you will be fishers of men. And the 4 of them followed Jesus Christ and became His first disciples. So ngayong araw naman, tutungo tayo sa ating second series na may pamagat na Life Together. So ano ba ibig sabihin ng Life Together? Now that we have received Jesus Christ as our Lord and Savior, ano yung susunod? Ano nang gagawin natin? Okay na ba yun? Magmumukmuk na lang ba tayo sa tabi para hintayin yung pagbalik ni Jesus Christ? The Bible says no. Accepting Jesus is the first step in experiencing the kingdom of God here on earth as His new creation. And the kingdom of God consists of the people who also accepted Jesus. We are the kingdom of God. We are His people. And we are commanded to live together while we wait for the coming of our Lord Jesus Christ. And paano natin ipapamuhay yun? Paano tayo mabubuhay kasama ang ating mga kapatid sa pananampalataya habang nandito tayo sa lupa? Yan ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito, no? How are we going to live a life together as Christians, as followers of Jesus? And can I invite everyone to please stand to give honor to the Word of God? Our main verse will come from the book of Luke,
chapter 17, verses 1 to 6. And it says here, this is Jesus talking. And he said to his disciples, temptation to sins are sure to come, but woe to the one through whom they come. It would be better for him if a millstone were hung around his neck and he were cast into the sea, than that he should cause one of these little ones to sin. Pay attention to yourselves. Pwede po ba ulitin natin? Pay attention to yourselves. If your brother sin, rebuke him. And if he repents, forgive him. And if he sins against you 7 times in a day, and turns to you 7 times, saying, I repent, you must forgive him. The apostle said to the Lord, increase our faith. And the Lord said, if you had faith like a grain of a mustard seed, you could say to this mulberry tree, be uprooted and planted in the sea, and it would obey you. This is the word of the Lord. Let us pray. Holy Father, we thank you for your word. We ask for your guidance as we study your word about living our lives together. Give us, Lord, the wisdom to understand your word, and may your Holy Spirit fill us with your knowledge so that we may be able to apply the learnings that we are about to hear from you today. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, pwede na po tayong mapo. Okay, so just to give you a short recap about this verse, about this verse, this is Jesus in the midst of his ministry, going village to village on his way to Jerusalem. And makikita natin doon kung last week's preaching, nakarinig natin na marami na siyang followers. At this moment, in this particular verse, mas marami na po siyang followers dito, maaaring doble or triple na. Dahil sa mga miracles and wonders na ginawa niya. And makikita natin, if we will read sa mga previous verses, makikita natin doon na halos magkanda apak-apak na yung paa ng mga tao sa sobrang dami ng sumusunod sa kanya. Ito yung mga tao na galing sa iba't ibang lugar. Kasi nabalitaan nila na may tao na nagpapagaling. At actually, pag babasahin niyo po yung previous verses, makikita niyo doon na si Jesus dito bumuhay na siya ng patay. Binuhay niya yung isang bata na namatay. So, kung ikaw, nakabalita ka na doon naman, syempre, obviously, makikurious ka rin, di ba? Pupunta ka sa lugar na yun para makinig or para makita kung sino yung gumagawa. So, yung mga tao dito, galing na sa iba't ibang lugar, and karamihan sa kanila, hindi magkakakilala. And when we read the previous verses, makikita natin doon yung style ng pagbabasa, ay yung style ng pagtuturo ni Jesus. Minsan, kausap niya yung crowd, minsan naman, kausap niya yung disciples. So, by the way, kung last week, apat pa lang na-meet niya, on this particular verse, 12 disciples na po sila. Kompleto na po yung 12 disciples. So, we have 3 characters in this story. Una, we have the crowd, we have the disciples, and we have Jesus Christ. So, going back to our main verse. So, yun nga, no? This was Jesus talking to his disciples, to his followers. Parang tayo po yan, we are all followers of Jesus Christ. Lahat po tayo, whether you were matagal ng Christian, or last year ka pang Christian, or kahit last month ka pang Christian, you are follower of Jesus Christ. And Jesus is telling the disciples on how they will live their life on earth as followers of Jesus. So going back to our main question kanina, how are we going to live life together as Christians? Una, for our first point, life together is making great efforts to build one another. Sabi sa verses 1 and 2, temptation to sin, and he said to his disciples, temptation to sin are sure to come, but woe to the one through whom they come. It would be better for him if a millstone were hung around his neck and he were cast into the sea than that he should cause these little ones to sin. So Jesus is telling us, temptation to sin are sure to come. In other verses, in other translations, temptations are also called hindrances or traps to sin or stumbling blocks. Amen. They are sure to come. It's inevitable. Darating at darating sa buhay natin yung mga pagsubok natin sa bilang mga Kristiyano dito sa lupa. And hindi po natin lahat maiiwasan yun. Sabi ni Apostle Paul sa Romans chapter 14 verse 13, therefore, let us not pass judgment
in one another any longer, but rather decide never to put a stumbling block or hindrance in the way of a brother. We all live in this sinful world, and because of that, we are all threatened by the temptations of the enemy. When we receive Jesus Christ as our Lord and Savior, never na sinabi na mula ngayon, magkakaroon ka ng perfectong, bakit ka ng boss ni Jesus? Mula ngayon, magkakaroon ka ng perfectong pamumuhay. Mula ngayon, hindi ka na problema. No. Never niya sinabi yun. Sabi po nga niya, temptations are sure to come. So lahat, yung mga pagsubok natin, siguradong darating yan. Challenges are sure to come. Madadapa at madadapa tayo sa mundo ito. The question now is, what is causing for you to stumble? Or, the bigger question, are you causing someone to stumble? Let us all ask ourselves, am I causing someone to stumble? Naalala ko, when I was in high school, mahilig kami yung mamamasyal sa park pagkatapos ng klase, yung magkakaakbay ganyan, lakad-lakad. Tapos meron kang kaibigan, nakuloko bigla kang papatirin. Na-experience mo yun, bigla kang papatirin. Di ba anong feeling? Di ba nakakasa? Kasi gano'n ang lakad mo eh. Hindi kayo sa mga gandang tanawin, gano'n. Tapos bigla kang papatirin, nakakaalis na, di ba? Same goes with our fellow believers. Are you the one who helps your fellow Christian na nangangailangan? Ikaw ba yung klase ng Kristiyano na handang dumamay? Pag may nakita kang same ka-believer mo na nangangailangan ng tulong, or ikaw ba yung klase ng Kristiyano na nag-encourage sa mga kaibigan mo to grow their life in Jesus? Or ikaw yung klase ng Kristiyano na pasimuno sa kalokohan? Ikaw yung klase ng Kristiyano na source ng chismis ng hiwalayan ng mga artista sa TV? Or baka naman mas masama, ikaw pa yung Kristiyano na nagpupos sa iyong mga kapatid na lumayo sa Panginoon? Tanungin po natin yung ating mga sarili. Am I causing someone to stumble? Anong sabi ni Jesus sa mga taong dahilan ng pagkakasala ng iba? Sabi niya, it would be better for him if a millstone were hung around his neck and he were cast into the sea than that he should cause these little ones to sin. Pay attention to yourselves. This is what I love about our Lord Jesus Christ. Very straightforward siya. Walang maligoy-ligoy, sabi niya, mas mabuti pa daw na sakitan ka ng malaking buto sa leeg at ihagis sa dagat para maglaho kaysa ikaw yung maging dahilan ng pagkakasala ng iyong kapatid. And Jesus continues, pay attention to yourselves. Again, life together is making great efforts to build up one another. Next, on how are we going to live a life together as Christians? Point number 2, life together is supporting each other, recognizing the work of Jesus in our lives. Verses 3 to 4 says, pay attention to yourselves. If your brother sin, rebuke him. And if he repents, forgive him. And if he sins against you 7 times in a day, and turns to you 7 times saying, I repent, you must forgive. In Christianity, Jesus is regarded as a model of compassion, selflessness, and service to others. By recognizing the impact of Jesus' teachings and actions in our lives, we are encouraged to extend kindness, empathy, and support to those around us, mirroring the spirit of love and the compassion that Jesus exemplified. Sabi niya sa verse na yan, pay attention to yourselves. Pay attention to yourselves. Plural siya. Not to yourself only, but with the people around you. Tingnan niyo po yung paligid niyo. Tingnan niyo po yung mga tao sa paligid niyo. Sila po yung mga tao na inihabilin sa inyo ng Panginoon. Sabi niya, bantayan niyo ang inyong mga kapatid. Care for them. Watch for them. Love them. Pray for them. Forgive them. Sino po dito yung mahilig sa manood ng mga action movies? Especially yung mga war movies? May mga scene doon na bago sumugod yung mga sundalo. Sasabihin ng team leader nila,
Watch your six. Yes, watch your six. Ano bang ibig sabihin ng watch your six? Para sa mga hindi po nakakaalam, no? Tignan niyo po yung mga relo nyo. Makikita niyo po doon. Yung analog po ay hindi yung digital. Makikita niyo po yun kung ang 12 o'clock nasa harap nyo, yung 3 o'clock nasa right side, ang 9 o'clock nasa left side. And nasa likod, that's your 6 o'clock. So, watch your six simply means watch your back. Anong ibig sabihin nun? Minsan, meron tayong mga kasabay sa pananampalataya. Andiyan yung mga nasa 3 o'clock natin. Kasabay natin yan naglalakad. Nasa 9 o'clock, kasabay natin yan naglalakad sa ating spiritual journey. Minsan, meron tayong mga kapatid na bigla na lang nawawala. Alam niyo po yun? Hindi na umattend ng BG. Hindi na umattend ng service. Yung parang, nagugulat ka lang parang hindi mo na nakikita na umattend. Sabi ni God, watch yourselves. Sila yung mga tao na minsan napag-iiwanan. Baka maaaring meron silang pinagdadaanan, kaya hindi na natin sila nakikita. Church, we have to be intentional. Lingunin natin sila. Puntahan natin sila. Kamustahin natin sila. That's the command of Jesus in our lives. Watch yourselves. Watch the people around you. And if they repent, forgive them. Pag nagkamali sila, sabi ni Jesus, rebuke them. Rebuke them with doubt. Ayan. So yes, sabi nga, diba, if he repents, forgive him. Let's talk about forgiveness. We have to admit, no, forgiveness is hard. Mahirap. Isa ito sa mga commandment ni God na mahirap sundin. Alam niyo po ba, in the Old Testament, meron pong batas na bawal lumabas. Ay, hindi, iba pala yun. Meron pong batas about forgiveness. Ano? Pwede kang mag-forgive ng 3 times lang. Kapag nagkasala ulit sa'yo ng 4 times, hindi na. Wala na yun. Next na yun. Huyo na yun sa'yo. Pabayaan, bahala na sila sa buhay niya. But Peter said in one verse, sabi niya, sa Matthew 18 verse 21, Peter was willing to go further. Hindi lang 3 times yung sinabi. Sabi niya dito, Then Peter came to him and asked, Lord, how should I forgive someone? How often should I forgive someone who sins against me? 7 times? Sabi ni Jesus, no. Not 7 times, but 70 times 7. Kung sabi na, kung ang sabi sa Old Testament, pwede ka magpatawad ng 3 times. Sabi ni Jesus, 70 times 7, no? So, kung 70 times 7, ilan yun? Di ba magpagbibilang yung mga Indian? 70 times 7 is 490 times. Ayan, sabi ni Jesus, 490 times pwede ka magpatawad. So, ibig sabihin, kapag may nagkasala kapatid sa akin, tapos, pinatawad ko na siya, meron na lang siyang 489 times. Tama ba? Mali. Hindi po ganun ang sabi ni Jesus Christ. Sabi niya, He is simply telling us na yung forgiveness natin dapat limitless. Walang limit. Dapat hindi natin binibilang yung mga pagkakasala ng mga tao sa atin. Hindi natin bibilangin kung ilang beses tayo magpapatawad. Imagine this. Wala nang baby ka, na inagaw mo yung laruan ng baby katabi mo, hanggang nagsinungaling ka sa asawa mo, dun sa Shopee na binili mo kagabi na deliver. Pinatawad ka na ng Panginoon. Diba? So kung ako ngayon ay 35 years old, kung 35 years old ako ngayon, 35 years na akong nagkakasala sa Panginoon. Hindi lang 490 times yun. Pero pinatawad na ako ng Panginoon. Sabi ni Apostle Paul sa Romans, but God shows His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. If your brother is asking for forgiveness, you, as followers of Jesus Christ, should always forgive because He has forgiven us first. Kuya Mac, paano naman kung hindi naman humingi ng tawad? Wala namang paano yun? Paano siya dapat patatawarin? Hindi naman humingi ng tawad. Kahit na po hindi siya humingi ng tawad, kahit na po hindi siya humihingi ng tawad, we always have to choose to forgive. Patawarin pa rin po natin. Hindi man po maibalik yung dati niyang relasyon, but
we always have to choose forgiveness and wait for the Word of God to work in their life. Meron po ako dito yarn. Imagine po ito po yung tao na hindi mo makatawad. Ito po yung anger, yung hate, na takot na hindi mo maibigay-bigay, maipatawad sa tao. As you go along with your life, so, ayan, nagtrabaho ka, nag-aaral ka, affected na yung career mo, affected na yung trabaho mo, affected na pati ministry mo. Kasi tuwing nakikita mo siya, naiinis ka. Tuwing nakikita mo siya, sumasama yung loob mo. For example, meron kayong family reunion. So, halimbawa, na-invite kayo, siyempre, mabili lahat ng kapamilya na doon. Tapos, nandun yung isang tao na nakasakit kayo. Halimbawa si Sharon, yung mahilig mag-take out, nandun si Sharon. Pero, ayaw mo pumunta kasi naiinis ka, baka sabihin mo sa sarili mo, huwag na lang ako pumunta. Nandun si Sharon. Diba? Hindi mo pa siya nakikita, nagkakasala ka na. Anong tawag doon? Pride, diba? Nagkakasala ka na. So, ano ang gagawin mo? Kung ka lang sa bahay mo, uupo ka lang magmumukmo. Habang yung iba, andun sa rin yun, nagsasaya. Kumakain ng lechon. Ikaw kumakain ka ng tapsilog. Diba? So, sino talo? Edi ikaw. So, ano dapat natin gawin? You have to forgive. You have to release yung hate na nararamdaman mo and let the Word of God work in your life. I would like to share to you a testimony sa buhay ko about forgiveness. Galing po ako sa Pangasinan. Dalawa po kami magkapatid. When I was in third year high school, iniwan po kami ng tatay. Habang si nanay, nagtatrabaho sa ibang bansa. Sumama po si tatay sa ibang lugar. Sa madaling salita, sumakabilang bahay po siya. So nung nangyari yun, galit na galit ako sa tatay ko. Sobra yung galit ko sa kanya. Hindi ko siya mapatawad. Hanggang nag-college po ako, may mga times na kinukontak niya ako, pero kapag alam ko na siya yung nasa kabilang line, pinapatayo ko po siya ng phone. Hindi ko po siya kinakausap. Dahil sa galit ko sa kanya. Hanggang nagkapamilya na po ako, nalipat po kami dito sa Bulacan. Dito po ako nagkapamilya, dito na po kami natira. 6 years ago, I received Jesus as my Lord and Savior. Ang sabi niya sa akin, tinuruan niya ako on how to forgive. Sabi niya, anak, patawarin mo na yung tatay mo. Wala po akong nagawa, I obeyed Jesus Christ. Ang ginawa ko po, pinagtanong ko po kung saan nakatara yung tatay ko. Ginota ko yung mga pinsan ko, yung mga tita ko. Little did I know, si tatay, nasa Marilaw lang. Nasa Maylong Madigato. Just 20 minutes away from where we live. So, nung nalaman ko po yung address niya, pinuntahan ko po. Nakita ko po siya. Makita ko po siya sa gate, nagwawalis. Matanda na siya. Iba na yung itsura niya. So, noong una, sabi ko, tao po, noong una hindi niya ako nakilala. For a few seconds. And then, pagkatapos nun, nung nakilala niya ako, niyakap niya ako ng mahigpit. Sabi niya, anak, patawarin mo. Yun po yung mga unang salita na lumabas sa bibig niya. Ako po, during that moment, naramdaman ko po yung presence ng Panginoon. Wala rin po ako nasabi kundi, anak, anak tuloy. Tayo, pinapatawag ko na po kayo. At that very moment, naramdaman ko ang presence ng Panginoon. Hindi ko po na-expect yung sasabihin ko yun. So, ang ginawa ko po, during that time, hindi na namin pinag-usapan kung ano yung nangyari before. Hindi na namin pinag-usapan yung mga masasakit na pangyayari. Naging okay po kami ng tatay ko. So, hanggang ngayon, bumibisita siya sa bahay para makita yung ako niya. And binibisita po ron kami para minsan doon siya kumakain. Ito po yung aming family picture. This picture was 22 years in the making mula nung iniwan niya kami. In just one day, nawala po yung galit sa puso ko. Nawala parang binunutan ng malaking tinik na natanggal sa puso ko. Nawala po yun in just one day. Church, remember this. Forgiveness is for you and not for the person
person who offended you. Forgiveness allows us to move on. It removes us from the feeling of anger and hate. And for our last point, how are we going to live our life as Christians? Number 3, great faith is essential for getting along and living our lives together. Sabi sa verse 5, the apostle said to the Lord, increase our faith. Karamihan sa mga Christian ngayon, nagiging kampante na sila. Nagiging, alam niyo po yan, okay na sila since tinanggap naman na nila si Jesus Christ as their Lord and Savior. Okay na sila kasi every Sunday naman nagsisimba sila. Regularly, nakikita natin sila dyan. But even the apostles on this verse were asking Jesus to increase their faith. Mga apostles na po ito kasama na sila ni Jesus Christ. Personal nilang nakakasama si Jesus. Pero, inihiling pa rin nila na dagdagan yung pananampalataya nila. Sana ganoon din po tayo. Huwag tayong titigil pagdating sa pananampalataya natin sa Panginoon. Huwag tayong makontento na nag-service lang tayo every Sunday. Dapat yung spiritual journey natin tuloy-tuloy. 7 po ang araw sa isang linggo. And every day, we should always choose to ask God to increase our faith. One of the benefits of being in a church community is that people will help you increase your faith. There is a reason why church community is called spiritual family. Marami tayong alam na family. Una, we have our family at home. Kapamilya po natin yan. Meron din po mga samahan na family na rin ang tawag. Diba? Actually, meron po kami samahan nila Pastor Taylor. Ang pagsamahan, ang pangalan ng samahan namin, Alpha Dakma Nokma. Pag nagmi-meeting po kasi maminahilig kami order ng manok, dinatakmalan po namin kung kinakain. So Alpha Dakma Nokma yung pangalan ng group namin. Diba? Meron magkakaibigan, family na rin ang tawag. Pero iba po ang spiritual family. You will never go wrong with spiritual family. Hindi yan magbibigay ng advice na ikasasama mo. Tama ba? Why? Because we have we have the Holy Spirit living in us. Pag nagbigay ka ng advice sa spiritual family mo, lahat yan biblical. Lahat yan ang sasabihin sa inyo, ililid ka kay God. That's one of the benefits of having this spiritual family. Hindi kayo mapahanap. They will listen to you, they will walk with you, pray with you, and win victories with you. The Lord said, if you had a faith like a grain of a mustard seed, you could say to this small berry tree, be uprooted and planted in the sea, and it would obey you. Jesus always used the mustard seed as illustration pagdating sa faith. Pag nakita po yung mustard seed, napakaliit lang po yan. Mas maliit pa po sa mugo. Pero pag lumaki po yan, nagiging siyang parang puno. Yung mulberry tree naman, pag yan lumaki, sobrang dami ng ugat niya, sobrang kapit na sa lupa, ang hirap niyang bulutin. Minsan may ganun po tayo sa buhay Minsan naman po yun, may mga pagsubok na dumarating sa buhay natin na halos hindi tayo makabangon. May mga pagsubok sa buhay natin na parang wala ng pag-asa. Yung parang feeling natin pinagsakluban na tayo ng langit at lupa. Pero sabi ni Jesus, kung magkakaroon lang tayo ng faith na singliit ng mustard seed, mapagtatanggumpayan natin lahat ng klase ng pagsubok na maaaring dumating sa buhay natin. At ito ay mas madaling gawin kapag meron tayong mga kasabay sa ating pananampalataya. There's an African proverb saying, if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Nakapanood na po ba kayo ng yung F1 racing? Diba yung meron pagkakataon doon na yung driver pupunta sa pit stop para magpalit ng gulong, mag-add ng gasolina, ayan, tulad sa picture, mag-check ng overall condition ng sasakyan. A total of 20 crews ang kumikilos dyan para yung sasakyan
mas makapag-racing siya ng mas malayo, ng mas matagal. Imagine, kung ikaw lang mag-isa dyan, diba? Driver ka, punta ka sa pit stop, baba ka mag-isa, palit ka ng gulong, ikaw lahat, ikaw mag-check ng overall condition sa akin, ikaw lahat, di ba ang hirap? Hindi mo kakayanin, baka isang lap ka pa lang, pagod ka na. Same goes with our, ganun din sa ating pananampalataya. Sabi sa Ecclesiastes, chapter 4, verse 9 to 12, two are better than one, because they have a good return for their labor. If either of them falls down, one can help the other, but pitying anyone who falls and has no one to help them up. Also, if two lie down together, they will keep warm. But how can one keep warm alone? Though one may be overpowered, two can defend themselves. A cord of three strands is not quickly broken. Same goes with our spiritual journey. It's very possible to walk alone. Maybe sa umpisa, pag okay ka, okay yung trabaho mo, marami kang blessings, and wala kang problema, healthy ka. But when temptation and trials arises, hindi mo kakayanin. Kasi no one will be there for you. No one will guide you. No one will lead you to God. No one will lead you to the right path. No one will pray for you. Coming together Sunday after Sunday by attending the service is the only beginning. It's keeping together and looking for each other every day that changes everything. If you don't have a victory group right now, we encourage you to have one. Excited po kami na makilala po kayo. Excited kami na maglakad kasabay kayo patungo sa paglago natin sa ating Panginoon. Kung gusto niyo po sumali sa mag-connect sa ating video group, meron po tayong mga ushers sa likod. Pwede niyo po silang silapitan para ma-connect po kayo. Meron din po tayong admin booth sa labas para if you want to be connected, lapit lang po kayo doon. Or pwede rin po kayo lumapit sa akin personally. Madali lang po ako makita dito. Pag may nakita kayo matangkad, hindi mo ako matali ako po yun. Ako lang po ata yung gagawin. Lapitan niyo po ako at i-connect po namin kayo. Ayan. So before I end, ito nga pala, share ko lang po yung ating spiritual family. This is our VG family. This is what we do outside the church. And so, makikita niyo po, we go out together, we eat together, we study the Word of God together, we play together, meron po kaming badminton group, ang pangalan, Fitminton. Pero hindi ko po sigurado kung magiging fit kami, kasi puro pagkain ang inatupag namin. Ayan, meron po kami mga ganyan group. Akala ko po dati, ang boring maging Kristiyano. Alam niyo po yun, yung picture ng Kristiyano sa akin dati, parang puro alive, mga ganyan. Praise God, praise God. Puro ganun lang, akala ko ganun lang. Pero hindi po wala ang bihira. Napakasarap po maging Kristiyano, napakasaya po maging Kristiyano. Ang picture ko po dati ng masayang samahan, yung nakaupo kayo magkakaibigan, may jilbilong, may mahinga kahit sa may mga inumin sa lamesa. Yun yung masaya para sa akin dati. Pero hindi mo pala, no? Kapag Kristiyano, sabi mo kahit, pag Kristiyano ko sabi mo kahit kape lang, kahit fishbowl lang, yung kinakain yung napakasaya. Kasi we share lives together. Alam niyo po yun na we help each other, we pray for each other. Ayan po ang magandahan kapag nasa spiritual family. So before I end, I want to share to you this very interesting story from the book of Exodus, chapter 17. This is a story about Moses, Hur, and Aaron, and Joshua, habang nakipaglaban si Joshua sa Amalekites. So, ayun, habang nakikipaglaban si Joshua sa army ni Amalek, si Moses, si Hur, at saka si Aaron nandun sa taas ng bundok. Nananalangin sila. Pinapanalangin nila si Joshua. Tapos napinsin nila, kapag nakataas yung kamay ni Moses, nananalo si Joshua sa kalaban. Pero pag nanangawit yung kamay niya, bumababa ng gano'n, natatalo si Joshua.
So, ginawa nila, kumuha sila ng bato, pinuupo nila si Moses, tapos hinawakan nila yung magkabilang kamay ni Moses. Hanggang umaga, harok-harok nila yung kamay ni Moses. At nanalo si nanalo si Joshua laban sa mga Amalekites. After that, ang ginawa ni Moses, sa chapter 17, verse 15 to 16, and Moses built an altar and called the name of it, the Lord is my banner, saying, a hand upon the throne of the Lord will have war with Amalek from generation to generation. Brothers and sisters, I want to tell you this. Hindi lahat ng panalo mo sa buhay dahil sa sarili mong kakayanan. Minsan, may mga tao sa bundok na pinapanalangin ka para mapagtagumpayan mo yung mga pagsubok sa buhay mo. Minsan, may mga tao sa likod mo na hanggang tumulong sa'yo para yung challenging situations mo, yung mga stumbling blocks sa buhay mo, ay mapanalunan mo para hindi ka magkaroon ng maayos na pamumuhay. Dapat marunong tayo humingi ng tulong sa mga taong alam natin na makakapagpatatag ng pananampalataya natin sa Panginoon. Dapat marunong tayong tumulong sa mga taong alam natin na makakatulong sa atin na lumago yung pananampalataya natin. So, can I invite everyone to pray? To bow down their heads so we can pray. Heavenly Father, maraming salamat, Panginoon, for this day. Thank you, Lord, for your word. Salamat, Panginoon. Lord, we are asking you, Panginoon, tulungan niyo po kami, Lord, na huwag maging stumbling blocks sa aming mga kapatid sa mananampalataya. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na tulungan yung aming mga kapatid na nangangailangan ng tulong. Lord, ingatan niyo, Panginoon, yung aming mga puso. Gawin niyo po itong busila, galing niyo po yung aming pusong bato at palitan ito ng heart of flesh, Panginoon. And even, Lord, we are asking for you, Lord, to help us to forgive. Lord, alam namin mahirap, kasi tao lang po kami, Lord, pero patuloy kami magtitiwala sa inyo, Panginoon. Lord, baguhin niyo yung puso namin. Turuan niyo kami, Panginoon, na magpatawad ng mga tao na masakit sa amin, ng mga tao na ka-offend sa amin. Lord, patuloy na kaming gabayan sa araw-araw, Lord God. Patuloy ka namin sasambahin, Panginoon, kasi ikaw lang, Panginoon, yung makakatulong sa amin, Lord God. Lord, hinihiling po namin, Lord, to increase our faith. Palawakin niyo yung aming pananampalataya, Panginoon. At hindi magiging imposible ito daw, Panginoon, kung meron kaming mga kasabay sa pananampalataya. Lord, lead us, Panginoon. Ibigay mo sa akin, Panginoon, yung mga tao na tutulong sa akin para maging mas matatag ako sa aking pananampalataya. Tulungan mo ko, Lord, na magkaroon ng victory group, ng spiritual family, na siyang tutulong sa akin, gagawin sa akin, sa aking book, sa aking spiritual life, Lord. Salamat, Panginoon, kung ako po ngayon na nasa isang victory family. Salamat sa buhay nila, Lord God. Kasi sila yung nandyan, kapag ako nangihinaan ng loob, hindi nila ako pinababayaan. Ingatan niyo rin po sila, Lord God. Gabayan niyo rin po sila. Lord, maraming salamat sa araw nito, Panginoon. Salamat sa iyong mga salita, Lord God. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa ngalan ng iyong anak na si Jesus.